Second year college na si Vanessa nang maisipan niyang lumipat sa isang dormitoryo. Sobrang layo kasi ng kanilang tinitirhan at minsan ay nadodoble pa ang pamasahe niya sa pagpasok pa lang. Maging sa pag-uwi ay pahirapan rin dahil sa medyo tago ang kanilang lugar at dahil na rin sa tumal ng biyahe. Dapat ay nasa third year na siya ngayon pero natigil siya ng 1 taon nang magkasakit ang kanyang nakababatang kapatid. Bago siya lumipat ay marami na siyang naririnig na mga haka-haka tungkol sa mga aparisyon na madalas gumaya sa ilang estudyante ng dorm na kanyang tutuluyan. Sabi sa kanya ni Leia, ang kanyang kaklase sa accountancy at kasama rin niya sa dormitoryo ng university. Maniwala ka. Alam mo marami na dito sa atin nakaranas noon. At saka wala namang masama kung mag-iingat pa rin tayo, di ba? Ang sabi kasi nila, kapag may nakakita daw na ibang tao sa doppelganger mo, pwedeng may mangyayaring masama sa iyo. Pwedeng maaksidente o kaya'y mamatay, pero wag naman sana. Sa sobrang laki ng universidad at dami ng mga estudyante nito, malabong makilala pa siya ng mga ito kaya ipinagsawalang bahala na lamang niya ang sinabi ng kaklase. Pangatlong subject na niya ng araw na iyon. Alam niyang wala ang teacher nila kaya naisipan niya munang umidlip. Ang problema, hindi pa man siya nakakapikit nang bigla siyang yugyugin ng kanyang kaklase. Inaantok pa niya itong tignan sabay tanong ng, "Oh, bakit? Uy, ba't nandito ka? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo?" Sabay upo ni Joy sa kanyang tabi. Doon niya lang napansin ang seryosong tingin nito sa kanya. Mahinahon niyang pahayag, "Ano bang pinagsasabi mo? Kanina pa kaya ako dito sa room." Umakas sa mukha nito ang pag-aalala pero agad ring napalitan ng ngiti. Wala. Baka namalikmata lang siguro ako." Sumapit ang tanghali ay hindi pa niya nakikita si Leia. Tuwing ganitong oras lang kasi ay lagi din silang nagkikita at sabay kumain. Kung tutuusin ay ngayon lang ito na late sa usapan nila. Nang hindi ito dumaan sa room ay napagdesisyonan na lamang niyang umalis. Papunta na sana siya sa kantin nang makasalubong niya ito. "Oh, saan ka galing?" Hindi siya nito pinansin bagkus ay dire-diretso na lamang itong naglakad papunta sa kabilang hallway. Sa isip niya ay baka nasi CR lamang ito. Dumiretso na lang din siya papuntang kantin. Saktong pagpasok pa lang niya doon ay may tumawag sa kanyang atensyon. "Vanny!" At nagulat siya nang makitang tumatakbo papalapit sa kanya ang kaibigan. Sandali siyang napatingin sa hallway at kay Leia. Sabi pa nito, "Ba't ang tagal mo? Kanina pa ako nandito eh." "Ha? Di ba nga sabi ko sa room mo ako dadaanan lagi para sabay na tayo?" "Kaya nga, pero ang sabi mo kanina dito na lang kita hintayin dahil magsi-CR ka lang." Paliwanag nito sa kanya. Di niya alam kung pinaglololoko na ba siya ng kaibigan o kung ano. Pero nang maalala niya ang nangyari kanina, ay tila na blanko ang kanyang isip. Bigla ring tumaas ang balahibo niya sa batok. Hinila na lang niya ito at pilit isinawalang bahala ang nangyari. Kinaumagahan, napagpasyahan ni Vanessa na umuwi sa kanila. Araw naman iyon ng Sabado
at yun lang ang araw na wala siyang pasok. Dala ang wallet at cellphone. Naglakad siya papunta sa sakayan. Noon niya lang naramdaman na parang may nakamasid sa kanya. Huminto siya. Tumingin sa kanan at tumingin din sa kaliwa. Pero wala. Wala siyang ibang kakilala roon hanggang sa may napansin siyang isang babae. Nakatayo ito sa kabilang kalye. Dahan-dahan siyang lumapit at nagulat siya nang makita ang mukha nito. Nasa mukha ni Vanessa ang labis na pagkasintak. Nakatayo sa kanyang harapan ang isa pang babae na kamukhang kamukha niya. Mula sa haba ng kanyang buhok maging sa pananamit nito. Para lang siyang tumitingin sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Maging ito ay naggulat rin nang makita siya. Kung sa ibang tao, maaaring isipin ng mga ito na para silang pinagtiyak na bunga o kaya'y kambal dahil sa pagkakapareho nila. Walang lumabas na boses sa kanyang bibig. Tila hirap siyang paniwalaan ang nakikita. Isang malakas na pagpusina ang kanyang narinig bago niya naramdamang tumilapon ang kanyang katawan sa ere. Agad nagsilapitan ng mga tao para makiusyoso. Nangingisay pa rin ang nakabulaktang katawan ng dalaga sa kalsada. Mabilis na tumawag ng ambulansya ang ilang nagmalasakit pero binawian rin nito ng buhay ng araw ding iyon. Hanggang ngayon ay wala pa ring makapagsabi ng tunay na nangyari. May matandang nagkwento na nakita raw nitong biglang natulala ang dalaga habang nakatingin daw sa kalsada. Kitang-kita daw niya na parang takot na takot ito na naglakad papunta sa highway at kasunod nun ang pagdating ng isang malaking truck na siyang bumangga dito.